Mayroon tayong mga kababayang may kakaibang sakit. Sino ba sila? Mga sakit sa pag-iisip na di nila maunawaan. Isa ka ba sa kanila? Kaba, Takot, pag-aalala. paulit-ulit na nadarama. Ba't di nila ito mapigilan? Di basta-basta gamot ang katapat. May lunas kaya? Paano sila matutulungan Paano maaagapan? bago sila maging out of control? Ako si Terry Cruz, mayroon akong 35 aso, 9 na pusa. Nung nasa binangunan kami, mayroon binigay sa amin isang tuta. Napamahal sa amin hanggang sa lumaki ng anak. Napamahal sa amin ng napamahal hanggang sa dumami. Karamihan dito kasi kinakain ng aso. Kaya naawa ako sa mga aso. Para malaman kung bakit ganito na lang ang labis na pagmamahal ni Nanay Terry sa napakaraming aso, hindi ko na pinalagpas ang pagkakataong makilala siya. Hello po, Nanay Terry. Ay, magandang hapon. Magandang hapon. Kamusta po kayo? Mabuti naman. Wala po kayong ginagawang importante ngayon? Wala naman po. Sarado po baka. Talaga, ito po yung alaga niyo aso. Opo, marami pa po sa loob. Marami pa sa loob. Nanay Terry, baka pwede niyo ipakilala sa akin yung mga aso niyo. Baka pwede tayong mag-tour sa loob. Opo, Okay? tuloy po kayo. Sige po. Mga pitbull. Di magkamayaw na tahol ng mga aso ang agad na sumalubong sa akin. Ang ingay dito. Paano kapag may mga bisita kayo dito? Sumisigaw kayo para... Halos hindi kami magkarinigan ni Nanay Terry. Soundproof yan, no? Nandito tayo sa silong ng bahay ni Nanay Terry. At pagpasok namin dito, talagang sinalubong ako ng mga kahol. At itong mga pitbull ni Nanay Terry, meron siyang 3 pitbull dito na medyo matapang. Siyempre, hindi nila kilala. At ngayon, 6 na agad na nakita kong aso. Ano pa kayo naghihintay sa akin sa taas? Nanay Terry, akit na po tayo. Uy! Madaling sabihin na si Nanay Terry ay isang simpleng animal lover lang. Anong pangalan? Tachi. Si Coco, Coco, si Budong, Budong. si Inday, si Angel, si Brownie. Pero sa dami ng kanyang mga alaga at dahil sa kalagayan ng mga ito, nakikita ko na hindi pangkaraniwan ang sitwasyon ni Nanay Terry. Maaari nga kaya na ito'y kaso ng animal hoarding? Yung dog lover, realistic siya na may kapasidad siya mag-alaga kung ilang aso. Pero yung dog hoarder, wala na sa lugar, out of control na eh. No? In terms of physical na paglalagyan ng aso, in terms of oras niya, in terms of lifestyle niya, pamumuhay niya, wala na eh. Napupunta na lahat ng oras sa aso. Dahil sa dami ng asong sumusunod sa akin, di ko napigilan na makadama ng kaunting kaba. Baka kasi bigla na lang may mga gat sa mga alaga ni Nanay Terry. Pero ang aking takot, agad na palitan ng awa. Pansin ko po na parang may sakit ata sila. Yung asawa ko kasi may pinulot na galisin, inakyat dito. Ay, nahawa to. Nagkahawa-hawa na. Pero may binibigay ko yung gamot ngayon? Meron naman, kaya lang ito hindi na pwedeng lagyan ng gamot. Yung gamot? Matanda na nga. Tanda na. Masyado na po matapang. Ito medyo nakakalbo na po siya, oh. Pag-akit namin dito sa second floor, medyo naging disturbed ako sa nakita ko sa kondisyon ng mga aso dahil
karamihan sa kanila ay may galis. Nakikita nyo yung balat nila. Sugat-sugat na. Yung iba kalbo na. Ito, mga tuta pa lang pero nagdudusa sa galis, sa sakit ng galis at kalbo na yung balat nila. Dog lover ako, kaya medyo nalungkot ako. Nalungkot ako sa nangyayari. Di ba kayo naiingayan? Naiingayan din po, pero wala naman akong magawa. Pero hindi ba kayo natatakot na baka kayo din mahawaan kayo rin ng sakit sa balat? Awa na, gusto din. Hindi niya na nakikita na out of control na. Hindi niya nakikita yung point na yon eh. In fact, pag tiningnan mo yung mga aso, halos lahat sa kanila, hindi naman talaga naaalagaan na. Papayat po nila, oh. Dito, makukulit kasi. Kulang sa nutrisyon po yan, hindi po yan makulit. Kung malalakas naman kumain, nagawan na pag kumakain. Ni-rescue mo, pero anong buhay ang binibigay mo? Ano sabi niyo ba, parang superhero kayo ng mga aso dito? Ewan ko lang, kasi maraming tumutulig sa akin dito. Kaya so, aanin ko daw yung dami-daming aso. Bakit? May buhay yan. Bakit? Anong gagawin ko dyan? Hindi ko naman pwedeng itapon yan. Nire-rescue ko nga, tapos itatapon ko. Mahal na mahal ko sila. Talagang naka-schedule na yung katayin. Po? Naka-schedule yung nakatayin. Paglalaban ko, siyempre, alaga ko yan. Araw-araw na gawain ng isang ina ang maghanda ng pagkain para sa pamilya. Pero ang bigas na isasaing ni Nanay Terry, hindi para sa kanyang asawa at mga anak, kung hindi para sa kanyang mga alaga, 35 aso at 9 na pusa. Pag alas 11, pakainin namin yung mga aso. Sinasaingan namin. Tapos yun, titimplahin namin yung pagkain nila. Pinaghahalo ko yung dog food sa kakanin. Lahat sila, walang, kung ano yung pagkain ng may lahi, ganon din itong mga, askal. 6 na sako ng dog food at 2 kaban ng bigas raw ang nauubos ng kanyang mga alaga sa isang buwan. Kung susumahin ang gastos nila sa isang buwan, aabot raw ito ng higit 6,000 piso. Kapwa walang trabaho si Nanay Terry at ang kanyang asawa, kaya ang panggasto sa aso sa 2 anak niya inaasa. Di ba po kinahihirapan pagdating sa gastusin? Nahirapan din, katulad sa mga anak ko, naawa din ako kasi halos sweldo nila, halos pambili lang ng dog food. Mga aso, kaya lang, ano magagawa natin? Kaysa naman tapong ko yan, hindi naman Hindi po ba nagagalit yung anak niyo? Hindi naman. Isang beses sa isang araw lang daw kung pakainin ni Nanay Terry ang kanyang mga alagang aso at pusa. Makukulit raw kasi ang mga ito at mahirap kontrolin. Nang abutan namin ng pagpapakain sa kanila, Ito yung nakipag-away kanina eh. Ito yung pinaka-nabugbog, so hindi siya makalakad ngayon. Nasugat yung hita niya. pero di lang pala aso ang sugatan. Susugat na tayo. Hindi eh. Wala naman eh. Sino kumagat dyan? Yung mismong nagarbiyado. Pagkatapos ng gulo, balik sa normal na gawain sina Nanay Terry at Tatay Boy. Wala na raw epekto sa kanila ang kagat ng aso. Bukod sa meron silang bakuna, dati na raw silang nakagat. Dalawa lang naman yun na nagre-reklamo sa akin. Hindi ko alam kung... Hindi ko naman sabihin totoo yung mga sinasabi nila kasi ayan, kayo magpapatunay. May nakikita ba kayong dumi? Ilan sa mga kapitbahay ni Nanay Terry nagre-reklamo na dahil sa ingay at amoy ng kanyang mga alaga. Talagang hindi ka makakadaan, ma'am. Sobrang baho. Layo naman para maamoy pa niya yan. Ikaw, Rocco, naamoy mo? Bakit naamoy mo? Sa totoo lang po, pag akit ko, medyo nakamoy ako konti.
Kung maaabutin mo lang yung mga alas 11 ng tanghali, ang oras ng pagkain yan, magkabila niya nini, makikita mo, sobrang ingay. May oras sila ng paingay eh. Pag kakain lang, o kaya may asong dumaan, saka lang sila nag-ingay. Pero pag kagabi naman, tahimik naman sila, tulog naman sila. Tulog naman lahat. Nakakaamoy po daw yung mga kapitbahay dito. Nagaling daw dito yung ano, Sunog amoy na. na sunog na aso. Sunog na aso? Ako pa magsusunog ng aso. Nanay ko. Ako okay lang sa akin. Yun ang hilig niya eh. Binisita na raw ng Municipal Health Office ang bahay ni Nanay Terry. At ang naging remedyo, ang paglalagay ng maliit na harang na ito sa gilid ng bahay nila. Niliitan rin ang kanilang bintana. At naglagay sila ng mga tray na itlog sa dingding para magsilbing soundproofing. Yun, ginawa namin para mabawasan lang yung ingay. Pero hindi nito lubos na nasolusyonan ng problema. Dahil mas kulob na ang bahay at kahit hindi na mabilang ang dami ng electric fan, hindi pa rin nakakadaloy na maayos ang hangin sa loob. Ganito na lang po kaliit yung butas ng bintana nila at kumbaga ang nangyari dito, ang pakiramdam parang nasa hawla, halo-halo ng amoy ng aso, ihi, dumi, at yung nakikita na may galis yung mga aso, parang pakiramdam ko na parang napupunta rin sa akin. At kinailangan ko po na pumunta dito para huminga konti. Gaya ng pagmamahal ng magulang sa anak, lahat kayang tiisin ng mag-asawa para sa kanilang mga alaga. Pero tatay, kunyari, pag dumating yung araw na wala tayong nagawa, natuloy yung petition na sasabihin nila, tatay, kailangan po natin ilabas yung mga aso, ilipat o papayag po kayo. Ay, hindi. At anong nangyari, paglalaban ko yung aso niya. Naiintindihan ko ang sobrang pagmamahal ni Nanay Terry at Tatay Boy sa kanilang mga alaga. Pero ang sobrang pagmamahal na ito, maaaring daan papunta sa tinatawag na obsession. Pag may obsession, nakakasira na. Hindi na siya, kahit na sabihin natin nag-umpisa ka na magandang kalooban mo, mabait ka, mahinahon ka, pero tingnan mo naman in effect kung ano yung nagagawa ng actions mo. Sa gitna ng init, amoy at ingay at mga asong nag-aaway, hindi sila maghihiwalay. Lahat sila sama-sama sa bahay na ito na mistulan ng hawla. Hindi naman ako mahilig sa aso. Naano lang ako sa asawa ko sa mga anak ko. Naano po kayo? Mahilig sila sa aso. Inano ko na lang, pasensya. Hanggang buhay ako siguro. Hanggat may save ko sila, gagawin ko. Hanggat may pagtatanggol ko sila, Bilang animal lover, nalulungkot akong isipin na napapabayaan ni Nanay Terry ang kanyang mga itinuturing na anak. Gaano man niya kamahal ang mga ito. Kaya naman minarapat namin na ipatingin ang mga hayop sa veterinaryo. Yung mga aso sa loob, karamihan sa kanila, merong galis or mange. Marami tayong iba-ibang klaseng mange. So, the only way to specify talaga kung anong klaseng sakit sa balat yun is to have the dogs tested. Kailangan po natin ng medyo mas malaking space para ma-accommodate silang lahat. Or else, magkakaroon talaga ng hawaan. Ipinakausap din namin si Nanay Terry sa isang psychologist. Maituturing kasing isang psychological disorder o sakit sa pag-iisip ang animal hoarding o ang matinding pagkahumaling niya sa kanyang mga alaga. Isa itong uri ng obsessive-compulsive disorder o yung tinatawag na OCD. So may obsession, yung parang napupunuan din siguro yung kulang siya sa atensyon. Plus we must consider na Nanay Terry, nag-experience din siya ng empty nest syndrome. Yung dalawang anak niya malalaki na, wala na siyang trabaho, retirado na siya, so wala siyang ginagawa. Sa aking pagkilala kay Nanay Terry, damang-dama ko na wagas ang kanyang pagmamahal sa kanyang mga alaga.
Pero para sa mga taong ngayon lang siya makikita, madaling sabihin na ang sinasapit ng kanyang mga aso at pusa ay isang uri ng animal cruelty. Animal cruelty involves a voluntary or intentional act. In this particular case, baka hindi eh. The pet owner feels that she's taking or he's taking care of the animal. But hindi niya nare-realize na hindi niya kaya. I think the more important issue there is the psychological concern nung pet owner. Minarapat ng ating eksperto na magbigay ng mga rekomendasyon upang si Nanay Terry ay matulungan. Meron na ho kasi kayong attachment dun sa mga aso nyo ngayon. So mahirap na silang iwalay sa inyo. Pero kung meron ho kayong mahahanap na lugar na mas maluwag, na mahihiwalay sila sa loob ng bahay, sa pamilya. Kasi ang bahay niyo po ngayon, parang sila na nga ang nakatira doon eh. Halos kayo na yung parang nagiging pet. Yung anak ko naman, may plano na. Baka itong December, may lilipatan kami na maayos ng mapaglalagyan na nila na pwede na silang divide para hindi sila nagrarambol-rambulan. Wala ba kayong balak na ipaampon din sila sa iba, ibigay sila sa dog lovers, sa society for yung paws? Yun po ang plano ng mga anak ko. Kasama namin, paglipat namin, kasama namin lahat. Yung bunso ko po kasi pet lover din yun, kaya sabi niya, nandyan na yan, pangatawanan mo na. Kung halimbawa mamatay, di huwag ka na lang kukuha ng aso. Pag namatay, di pabawas na lang ng pabawas hanggang siguro maubos. Natutuwa ako na kahit papaano, nakipag-usap si Nanay Terry sa isang psychologist. Ito ay una lamang sa marami pang hakbang para sa ikabubuti niya at ng kanyang mga alaga. Hindi ganun kadali yun na i-counseling lang or behavior modification. It's not easy. Siguro combination ng cognitive behavioral therapy na dahan-dahan ipapaintindi sa kanya. Biguman kami na makumbinsi si Nanay Terry na ipaampon sa isang institusyon ang kanyang mga alaga. Umaasa pa rin kami na susundin niya ang rekomendasyon ng mga eksperto. Di lang para sa kapakanan ng kanyang mga aso at pusa, kung hindi para na rin sa kanyang sarili at pamilya. Hindi rito nagtatapos ang kwento ni Nanay Terry. Sa mga susunod na buwan, nais ko siyang muling kamustahin. Sana, sa muli naming pagkikita, na sa mas maayos na kalagayan na ang kanyang mga aso at pusa. At sana, mas maunawaan na rin ni Nanay Terry na di lang mga alaga ang kailangan ng kalinga. Ngunit, pati na rin ang kanyang sarili. Ginagawa ko po, nagbabalot po ng bote. Naampas ko po sa ulo ko, nalaslas ko. Tapos kinakain ko po yung bubog. Ako si Roberto Rivera, 35 years old. Okay, so nandito po tayo ngayon sa isang lugar sa Rizal kung saan personal nating makikilala yung isang lalaki raw na mahilig niyang saktan yung kanyang sarili sa pamamagitan ng paglalaslas o paghiwa sa sarili. So kikilalanin na natin siya. Kayo po si Kuya Roberto? Opo. Kasi nabalitaan ko nga po yung tungkol dun sa sa sitwasyon. Napansin ko nga po yun, no? Ito po yung mga laslas nyo. Pagdating ko rito, ang daming bakas sa katawan niya ng laslas. Naalala ko kasi maraming dahilan na mga problema, malalim na problema. Anong klase ng mga problema yung kinakaharap nyo? Bakit kailangan nyo saktan yung sarili ninyo? Kasi yung mula nagwala yung magulang ko, doon po yung nagrebelde po yung buhay ko. 12 anyos lang siya. Umalis po ako ng bahay. Iniwan ko po silang 4 na magkakapatid. Dahil sa ayaw ko na nga po makisama sa tatay niya. Dahil palagi na lang ganun, bugbog sarado lagi ako. Si Roberto naging pasaway sa akin. Laging nag-iinom, naglalaslas, naghihiwa ng sa katawan. Ano ba talaga ang dahilan? Alam mo, sasagot sa akin, kayo ng tatay ko. Yung paglalaslas ay yan ay nangyayari sa isang tao kapag meron siyang pain o sakit na nararamdaman sa kalooban niya. Kapag gusto niyang tumakas
mula dun sa pain na yon o dun sa sakit na yon na hindi niya maipaliwanag na nararamdaman niya sa kalooban niya. Kung masaktan ibang tao, di sabi dito na lang inaano ko, sinasaktan ko. Kesa makasakit kayo sa iba, sinasaktan niyo sarili niyo. Eh, pagka sinaktan niyo yung sarili niyo, nawawala ba ang problema? Kinakailangan niya, mabigyan siya ng tinatawag na internal tools sa kalooban niya para mapaglabanan niya yung mga gumugulo sa kalooban niya. At hindi na mapunta doon sa palagi na lang ginagawa niya. Kung halimbawa po ba, meron kaming ipapakilala sa inyong psychotherapist or psychologist, okay lang ba sa inyo makilala yun para matulungan kayo sa sitwasyon nyo? Okay lang ba sa iyo yun? Wala po. Ikaw masaksihan mo bilang ikaw isang ina. Masaksihan mo yung anak mo. Nagbabasag ng buti at kakainin niya yung bubog. Yan ang hindi ko matanggap. Lagi na lang akong umiiyak dahil sa nakikita ko sa kanya. Wala akong hinihingi, wala akong hinihiling, kundi ang magbago siya.